Mayong gabi kaniyong tanan mga higala o mga kaigsuunan nga nasa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan karon. Naminaw og nagtan-aw niining atong nindot nga programa nga naguluhan. Secrets Unsealed, Key to a Happy Home. Siguro daghan na kayo kamug natun-an niining ato ang mga serye o niini nga ato ang nindot kaayo nga programa. Ngani nining kagabion, ika-16 na ni katopiko o kini nagauluhan. How to help my child obey the happy way. Nga numan, unsa kay problema, unsaon nato sa pagtabang nga atong mga kabataan, musunod nato nga malipayon. Abi ninyo mga higala, kini naghisgot sa atong responsibilidad bilang mga ginikanan. Unsaon nato pagtudlo ang atong mga kabataan, labi na karong panahona nga naa nata karon sa unsa niining computer age nga diin ang atong mga kabataan magsige na lagdula sa ilang computer. Magsigig dula sa ilaha nga mga gadgets, unya og atong tawagon og atong suguon, dili dayon mutuman. Mao na mga higala, mga ginikanan, mga inahan. Usana sa atong mga responsibilidad, unsaon nato pagtudlo ang atong mga kabataan. Gani usa ka magsusulat nga ginganlan si Mrs. White. Nagasulat siya sa iyang libro nga nagauluhan, Growing a Happy Home. Makita sa page 91, nagaingon dinhi. The Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. It is in the home that the education of the child is to begin. Here, with his parents as instructors. He is to learn the lessons of respect, obedience, reverence, and self-control. Mga ginikanan, mga higala, ang Ginoo di ay nagsulti nga kining atong puloy-anan, kining atong gamay nga anan, mao kana siya ang pinakadako nga ahensya sa edukasyon, nga diin ang atong mga kabataan atong edukahon. Sa unsa? Sa mga maayo nga mga values, mahitungod sa pagrespeto, sa pagtuman, obedience, reverence, and self-control. Busa, kung ang atong mga kabataan, dili kabalo mo respeto, ay, mo bumirang di ay kanato nga mga ginikanan. Kung ang atong mga kabataan, dili kabalo mo tuman, dili dayon mo tuman og atong suguon, kumusta man? Atong tudluan ang atong mga kabataan. Nagapadayon sa page 114 sa Growing a Happy Home. Mothers, to a great degree, the destiny of your children rests in your hands. If you fail in duty, you may place them in the ranks of the enemy and make them his agents to ruin others. Uy! Nagaingon din ni, mga inahan, ang kapalaran di ay sa atong mga kabataan naa sa atong mga kamot. Unsa kadako nga responsibilidad, mga higala o mga kaigsuunan. Ang kapalaran sa atong mga kabataan naa sa atong mga kamot. Unya, kung kita mapakyas sa pagdisiplina o sa pagmatuto sa atong mga kabataan, ato di ay silang gibutang dinha sa tubangan sa atong kaaway o kining atong mga kabataan himuon nga ahinti sa yawa aron sa paglaglag sa uban. Grabe no? Usa kadakong responsibilidad. Dili basta-basta nga responsibilidad. Gani ang usa ka magsusulat nagaingon nga ang atong pagkaginikanan, ang pagdisiplina sa atong mga anak from womb, gikan sa atong taguangkan,
from womb to tomb. Oh, gikan sa atong taguangkan ngadto sa lubnganan. From crib to grave. Busa, ang ato di ay nga responsibilidad bilang ginikanan. Wala gyud, hangtod gyud di ay naas kamatayon. Gikan sa atong taguangkan ngadto sa lubnganan. Busa, ang pagdisiplina sa atong mga anak, giingon dinhi, kini daw mga ginikanan nga gipangkapoy, mga ginikanan nga gipangkapoy, where parents focus on punishment. Kay ginikanan da magbinuang ang ilang mga anak, perminti lang dayon bunakan. Pero while successful parents focus on rewards. Oh. Gisulat na sa Biblia, basa na sa Daniel 6. Ingon si King Nebuchadnezzar. Kaya nagdamgo kini si King Nebuchadnezzar. Nagdamgo siya. Pagtulog niya sa gabi, naa siya damgo. Pagmata niya, kalimot na siya siyang damgo. Busa iyang pangtawag ang iyahang mga manalagna, ang iyang mga astrologers, ang iyang mga magicians, iyang gipangtawag. Ingon siya, dali din sultihi ko sa akong damgo, kay nakalimot ko sa akong damgo, kay mga manalagna man ka mo. Isulti sa kuha ang damgo, unya. Kay kung inyong masulti sa kuha ang akong damgo ug ang interpretasyon ni ana, you will receive from me gifts, rewards, and great honor. Una ade biblical po di ay na nga maghatag ta og unsa reward. Unsa daw to? Ang successful parents, the successful parents focus on rewards. Now, samtang dito ang akong anak sa Thailand, dito nagtrabaho sa Bangkok, Thailand. Nakigayon mi og adto dito kay nagbisita mi sa akong anak. Unya, gidala mi nila dito sa Safari World. Abi ninyo, dito sa Safari World, daghan kaayong mga shows. Daghang naa dito elephant show, na ay kana nga sea lion show, unya kining akong giganahan, dolphin show. Unya ato ni siya nga makita nindot kaayo kining dolphin show. So atong makita dinhi sa show kung giunsa pag-train nila kining mga dolphin. Pagkahuman sa ilang performance atong tan-awon nindot kaayo. Yes, nindot jud kaayo. Giunsa nila pag-train, dili po namo masabtan. Kay say man ang ilang sinultihan. Unya atong tan-awon, inighuman sa ilang performance. Asa sila moadto? Okay, atong tan-awon. Uy, adto dayon sila sa ilahang trainer. Oh, moadto silang trainer, giunsa sila? Gitagaan dayon og isda. Manganga dayon sila kay ngano man gusto nila nga mukaon dayon na ay reward. Na ay reward. Okay, ato pang padayunon pagtan-aw. Unsa nga giunsa nila o tan-awa? Uy, kanindot kaayo sila. Oh, nindot kaayo. Murag imposible kaayo unsaon pagtuon. Pero naadi ay pagkahuman sa ilaha nga performance. Naaday, uy, reward, naaday, reward. Oh, tipo kaayo di ay ni nga maghatag ta og reward labi na sa atong mga kabataan. Dili lamang dito sa mga mananap, kundili usab ngadto sa atong mga kabataan. Busa diniingon nga mga kalibutanon nga mga ginikanan. Maghisguta ni ining mga award o mga reward. Okay, kining paghatag og reward, duna day duha ka prinsipyo. O unsa man ni mga prinsipyo. Pero before ni ana nga principles, naa pa day duha ka mga vital concept. Unsa man ni siya? Reinforcement or meaning encouragement o ug sa Bisaya pa dugang nagaingon dire unsa ning reinforcement? Any behavior that is rewarded and is reinforced will be repeated. Ang
binuhatan di ay nga gihatagan og pagtagad, gihatagan og reward, unya gihatagan pagyud og dugang puwersa, iyaning balik-balikon, iyaning balik-balikon sa pagbuhat. Unsa dang ikaduha nga vital concept? Extinction. Ug sa Binisaya pa, mapuo. Unsa daw ni? Any behavior that is not rewarded is starved to death and becomes extinct. Ang kana daw mga binuhatan nga wala mahatagi og pagtagad, wala mahatagi og reward, ay mawala lang na siya, maghinay-hinay kawala og unya mapuo. Okay? So kining duha ka mga principle nga ato nga hisgutan karon, kining una mao kining WW principle. Unsa daw ni siya? Nagaingon diri, when a child's behavior is wrong, the reward is withheld. Mao di na WW, wrong and withheld. When a child's behavior is wrong, the reward is withheld. And this principle is the same as extinction. Pero adinhi ang Ginoo nagagamit ni ining WW principle ngadto kang Moses. Sa diha nga si Moses gisugo sa Ginoo nga ipakuha ang iyang mga katawhan dito sa Ehipto ug dadon dito sa yuta nga saad nga mao ang Canaan. Dito sa disyerto pastilan ang mga katawhan, grabe ka mga bagulbulan. Mauna dito sa kamingawan ningon ang mga tao, Moses, wala mi pagkaon, nagkinahanglan mi og sudan. Nagkinahanglan mi nganong gikuha maminimo sa Ehipto nga maayo ang among pagkabutang, gidala mo minimo dinhi sa kamingawan nga perting gutuma. Unya naabot sila dito sa lugar sa Zin. Dito sa Zin, mga kaigalaan, walay tubig. Nagreklamo na sad ang mga tao, Moses, tubig, uhaw kaayo. Ang mga hayop, gipang uhaw. Busa si Moses o si niadtos Ginoo, yung siya Ginoo. Ang mga katawhan nagsigig bagulbul kay walay tubig. Busa ni ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, okay, hakutan ng mga tao, dada ang mga tao atubangan ni anang bato. Ang atugangan ni anang bato. Unya sultihi ang bato. Aron ka ng bato, muhatag ni mog tubig. Sa diha nga gitapok, gikuha ni Moses ang iyang sungkod ug iyang gitapok ang mga tao atubangan sa bato. Unya naunsa man si Moses nga instead iyang sultihan, iya manihon og gihampak ang bato makaduha ka bises. Abi ninyo mga higala, nasubo in taon ang Ginoo. Muna, unsay giingon sa Ginoo kay Moses, you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Dili day na sila makaabot dito sa yutang saad, hangtod na pod si Moses. Muna, WW principle, when the behavior is wrong, the reward is withheld. Okay, pero usahay, wala na tuyua. Opposite ang atong mabuhat, sama kini ni Jumo, kini si Jumo. Kini si Jumo giuban siyang mama, dito nag-grocery sila. Pag abot dito sa grocery store, hagoy si Jumo, nangayo og candy sa iyang mama. Mama, gusto ko mangayo og candy. Ingon ni siyang mama, no. Ang si Jumo ningon, Mama, gusto jud ko mukaon og candy. Ingon iyang mama, no. Unsay gibuhat ni Jumo, niligid dito sa salug. Unya ningon, gagaay lagi kog candy. Grabing sapot ni Jumo. Unsay gibuhat sa mama. Kay nagtanaw siya, gitanaw siya sa mga tao. Nga ang iyang anak nagligid-ligid sa salug. Unsay iyang gibuhat, nagkuha siya candy sa iyang bag, gisulod sa baba ni Jumo. Ingon siya, sige, hilom niya na candy, hilom na ha. Abi ninyo mga higala, mga kaigsuonan. Unsay mahitabo kay Jumo? Unsay hitabo? Ang pangutana, unsay hitabo? Since mom has rewarded wrong behavior, she has reinforced it. Unya, buhaton pa to pag-usab ni Jumo. Kay maingon man si Jumo nga,
maura din ni sikreto. Ako lang saput-saputan si mama ug tagaan dayon ihatag yun ni mama kung unsay akong gusto. Oh, gitambagan tag dinhi. Regardless of Jomo's schemes, the candy should be withheld. Bahalag magsige na siya ligid din pero ayaw yung tagaay og candy. Okay. The next principle, mao kining RR principle. Asa din ning RR principle? Okay? When the child's behavior is right, there should be reward. O kung behavior di ay ang binuhatan sa bata maayo, there should be a reward. Mao ni reinforcement. Okay. Pero usahay, dili na to mamatikdan nga lahi po na nga itong mabuhat. Okay? Nagaingon direct dinhi kini si Maria. Kini si Maria. Kining bataa, grabe ka kalat. Nagkalat lang ang iyang kwarto. Maskin asa lang, dili na to mahibawan kung asa ang nilabhan o asa ang labhonon. Usay ang mga medyas, tuan na sa iyang ibabaw siyang kabinet, ang iyang sapatos, maskin asa na lang ibutang. Mauna ang iyang mama o papa nagingon, grabe ning bataa. Grabe, dili kabalo mo arrange sa iyang kwarto. Busa, usa ka adlaw ni ana. Uy, nindot man kaayo ang kwarto ni Maria. Perte maayo kayong pagka-arrange. Uy, niingon dahil ang iyang papa, nakita dito sa iyang kwarto, ang iyang papa, ang iyang mama, ingon, tanaw, nindot man kayo, maayo mang pagka-arrange. Ang iyang mama, no comment, wag yun ang istorya iyang mama. Ug ang iyang papa niingon, hi, at last, Maria, maayo na kayo imuhang room. Maayo kayo imuhang room. Pagka-arrange, dut kayo, limpyo kayo ang imuhang room. Ugma, nang hinaot ko, ngon gihapon kalimpyo ang imuhang kwarto. Okay. So, what will happen tomorrow? Ang pangutana, unsay may hitabo ugma? The behavior was not rewarded and will become extinct. Ang nagpaabot to og tagaan og reward kay nganong matagaan tog reward ay pagkaugma mingon nga ay lipay kaayo ang akong papa og mama gitagaan ko og award nga limpyo kay ang ako ang room ugma ako gihapon ni nga ing anion. So mao na, the behavior was not rewarded and will become extinct. Okay? Now, naapod di ay timing of rewards. Mabasa na to na sa Hebrews 19 verses 27 and 29. Nagaingon diri. Then Peter answered and said unto him, Behold, we have forsaken all and have followed thee. What shall we have therefore? Ningon si Pedro, Ginoo, kamit among gibiyaan ang amo ang mga balay, ang among ginikanan ug mga igsuon ug sunod kami kaninyo, unsa may among unsa may amo ang unsa madawat gikan kanimo. Unya, unsa giingon ni Ginoong Hesus. And Jesus said unto them, And everyone that hath left their houses, or brethren, or sisters, or father, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Ang Ginoo na agad ay reward. Okay. So, naapoy duha ka options. Paghatag og reward. Unsa daw ni? Immediate rewards og long-term rewards. Okay. Pero na ay recommendation diri. Okay, naaman tay immediate and long-term reward. So na ay recommendation. Okay? Reward immediately sometimes and accumulatively other times. Maghatag da itag reward diha dayon. Sometimes dili lang pud permente kay basig mahutdan pud taghatag na tuog premyo sa atong mga kabataan. Unsa pa? Reward small children right away. Diha dayon ato dayon tagaan og reward ang atong gagmayng mga kabataan. And older children either way. Unsa pa? Reward consistently at first and intermittently
afterwards. So, consistent ang atong paghatag og reward at first. Unya ato na dayon nga na ay interval sa atong paghatag og reward sa atong mga kabataan. Now, there are 3 types of rewards. Sa man yung mga reward, okay? Number 1, type A is the verbal reinforcer. Unsa daw ni? This is something that the parent says. Oh, makita kini siya sa Matthew 25:21 nagaingon, his Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord." So kini di ang verbal kung unsay giingon sa mga ginikanan. Labi nagmaayo ang binuhatan ang sa atong anak, mingon dito, wow, I'm very proud of you. Oh, kana nga lipay kaayo ko nimo nak, maay ko ni imong performance, lipay kaayo ko nimo. So maunay isa sa mga reward, verbal reinforcer. Okay? Ang ikaduha nga reward is the activity reinforcer. Unsa daw ni siya? Something enjoyable the child is allowed to do. Okay. Makita sa Revelation 3:4, hinuon aduna pay pila ka mga ngalan diha sa Sardis nga tawo nga wala naghugaw-hugaw sa ilang mga bisti ug sinulubag maputi. Kini sila na nagpanglakaw uban kanako sanglit takos man sila niini. So dunaday mga tao sa Sardis nga wala gyud naghugaw-hugaw sa ilang mga biste. Unya ningon ang Ginoo mag-uban gyud sila kanako kay sila takos man niini. Busa ang ato mga kabataan kung naa sila'y mga unsa ni mga performance nga maayo ato di sila mingon nga sige karon ha pwede mo kana nga makauban mo namo adto ta didto sa kana nga supermarket o pwede mo dito makasuroy dito sa supermarket. So, usa na, mauna ang ato ang type B nga unsa reinforcement. Okay, ang type C nga reward, the token reinforcer. Unsa daw ni siya? This is something of value that the parent gives. Oh, kini siya kani nga atong mahatag ngadto sa atong mga kabataan, something of value. Sama kung sa atong tagaan, atong tagaan sila og something. Oh, kay makita sa Revelation 2:10 nagaingon, be faithful until death and I will give you the crown of life. Oh, magmitinud-anon kita hangtod sa kamatayon ug hatagan ko kamo og korona sa kinabuhi. Okay. Karon at mao kadto ang unsa earthly parents. Karon maghisgot na sab kita ni ining heavenly parent. Oh. Just as we expect our children to obey us, God, our heavenly Father, expects us to obey him. Okay, ang Ginoo pod nag-expect sa ato nga ato siya nga unsa? Ato siyang sundon, ato siyang tumanon. God, our heavenly Father, has given 3 challenging commands. Unsa man kining challenging commands nga gihatag sa Ginoo sa atoa? Number 1, okay, repent and be converted. Oh, unsa daw? Pag hinulsol, ug unya, unsa man ta mag-usab sa atong kaugalingon. Okay, Acts 2:38 makita na siya. Unsa pang ikaduha nga command sa Ginoo? Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20:8. Ang ikatulo nga command sa Ginoo, nagaingon dinhi, arise and be baptized. Okay? Arise and be baptized. Makita sa Acts 22:16. Okay. So as model parent, God commands us to obey. Siya man ang model parent, ang Ginoo nagamando kanato nga kita musunod. Unsa pa? Expects us to obey. So ang Ginoo nag-expect gyud nga kita mutuman, musunod ngadto kaniya. Ug unya when we obey, matagaan niya og reward. Ang Ginoo maghatag nato og reward. Pero naalang tay duha ka mga choices. Naaday duha lang kapilian. Unya kini gi-demonstrate sa Ginoo niya
2006 years ago in the city of Babylon. Unsa daw din siya? Okay? Sa panahon ni Nebuchadnezzar, kini si Nebuchadnezzar, nagbuhat ni siya og dako kaayo nga unsa, dako kaayo siya nga imahin. Kana nga golden image, no? Nagbuhat siya golden image. Unya iyang giingnan ang iyang mga tawo, ang iyang mga kinahanglan nga kamo inyo ni nga magsimba mo ni ining dako kaayo nga image nga akong gibuhat. Okay. Unya ingon siya, anyone who disobeyed would be thrown into the burning fiery furnace. O kadto nga dili mo tuman, itambog mo dito sa hudno nga nagkalayo. O maunay gisulti ni King Nebuchadnezzar. Ingon siya, you shall fall down and worship the golden image. Mabasa nato na sa Daniel 3:6. Okay. Pero nag-ingon ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo. Niingon siya, mabasa nato na sa Exodus 20 verse 5, nagaingon, but the King of heaven commanded, you shall not bow down to them nor worship them. Okay. So duha lang, kinsa man ang atong mga katunga mga Hebrews, wala gid sila nituman. Ni decide sila nga we will not obey. So, maupod na karon kita. Ha? We will not obey. How about you? Mao na ang atong decision. Kung unsa man, mo-obey ba ta og dili? The three Hebrews, they decided not to obey. So, ang conversion. Okay? Ang Ginoo nagaingon, repent therefore and be converted. God get a change of life. Makita nato na sa Acts 3:19. O pag hinulsol o pag-usab sa inyong kaugalingon. Pero unsay giingon sa kaaway? Ingon ang yawa. No. Conversion is not necessary. Just live like you please. Kung unsa la sige la inom dinat sigarilyo, tabako. Diha lang ka. Ayaw pag-usab sa imong kaugalingon. Karon kinsa daw ato ang unsa? Kinsa man atong tumanon? Ang Ginoo ug ang yawa. Okay. About the Sabbath. Ani na pud ta sa igpapahulay, adlawng igpapahulay. Nag-ingon ang Ginoo sa Exodus 20 verses 8 to 12. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nag-ingon ang Ginoo nga, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Unom ka adlaw, magbuhat ka. Pero sa ikapito ka adlaw, mupahulay ka. Okay, mao kini ang akong adlaw. Ako kining gipahulay, ako kining gibalaan, ako kini nga giunsa. Ako kani nga gi-sanctify. Iyang iyahang nga gipanalanginan o iyahang gibalaan. Mao na ang sugos Ginoo. Pero naay pangutana karon. Ngano nga ang gitudlo sa Ginoo ang ikapitong adlaw. Unsa may ikapitong adlaw nato, di ba Sabado? Nag-ingon ang Ginoo nga ato nang pahulayan. Pero mangutana ta, ngano man nga naa may adlawng Domingo? Ngano man nga naa may nagsimba sa Domingo? Okay, ato na siya nga unsa? Ato na siya nga matubag karon kung nganong naay Domingo. Nga simba. Ang pangutana, who changed Saturday Sabbath to Sunday? Kamo man hatag sa Ginoo, gitudlo sa Ginoo sa atoa. Ang ikapito nga adlaw nga mao ang Sabado, mao na nga adlaw igpapahulay sa Ginoo. Kinsa kunoy nag-usab niini? Kini kaila mo ani nga picture? Mao kini si Emperor Constantine the Great. Mao ni siya. Kini siya usa ni siya ka emperador sa Roma. Unya kini siya usa ni siya ka pagano. Usa ni siya ka pagano. Kini si Emperor Constantine. Nag-worship na siya kay wala ni siya nagsimba sa Ginoo kay pagano man ang iyang gi-worship, mao ang adlaw.
Sun God. Mao na siya nga nag-declare siya og Sunday law. Unsa man niya ang iyang Sunday law? Okay? Ato ning mabasa, no? Inyo ning ma-research. Naani sa pangitaan ninyo kay Mr. Google. Okay. History of the Christian Church, Volume 3, page 380. Nagaingon. Mo ingon ang iyang balaod. On the venerable of the sun. O sa pagrespeto da nila sa adlaw. Let the magistrates and people residing in cities rest. Tanan nga mga tao nga nagpuyo din sa syudad kinahanglan nga magunsa, mopahulay. And let all workshops be closed. Siraduan ang tanan nga mga establishmento din sa syudad. Unya, in the country, however, persons engaging in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits. Nasulat na ni atong March 7, 321 AD. Gimanduan nga ang mga tao nga nagpuyo dito sa syudad, mupahulay sila, unya ang mga tao nga mga mag-uuma, pwede sila nga magpadayon sa ilahang pag-uma. Mauni. So, pagka na-convert man si Emperor Constantine, na-convert siya into Christianity. Unya, pagkahuman, kini di ay nga pag-rest nila sa Sunday, gihimo na nila nga adlaw nga igpapahulay. Nga ilang gi-convert nga to nga ang ilang pagpapahulay, mauna ang Domingo. Atong mabasa, inyo gihaponing ma-research dinhi sa Google, okay? Kining usa ka libro nga gisulat sa usa ka pari nga ginganlan og si Reverend Father Peter German. Ang uluhan siyang libro mauni, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Unsay gisulat niini? Okay, atong basahon. Okay, unsay gisulat niini? Didto sa iyahang page 50 nagaingon, who changed Sabbath to Sunday? Ang question diha, which is the Sabbath day? Okay, ang answer, Saturday is the Sabbath day. Why is ngano daw nga ang Sunday instead of Saturday? Okay. Instead of Saturday. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church of the Saturday to Sunday. Ang Catholic Church, ila di ay na nga giunsa, ilang gitransfer the solemnity of the Saturday Sabbath to Sunday. Mauna, dili ni tumo-tumo namo mga higala o mga kaigsunan. Pwede ninyo ni ma-research sa Google. Sinulat kini sa usa ka pahari, Reverend Father Peter German. Unya, gisulat pud ni sa usa ka cardinal. The Chains of the Sabbath. Usa kini ka cardinal nga mao si Cardinal Gibbons. Nasulat niya ni adtong September 23, 1893. Nagaingon, the Catholic Church by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. So, Catholic Mirror, official organ of Cardinal Gibbons, September 23, 1893. Mauna, ang pangutana, mga kagalaan, mga kaigsuunan, kinsay atong tumanon? Ang tao ba nga nag-usab sa atong balaan nga adlong ipapahulay ngadto sa Domingo, o si Ginoong Hesus nga nagmando kanato nga atong balaanon ang balaang adlong ipapahulay mao ang ikapito nga adlaw? Kinsay atong tumanon? Okay. Sa bautismo, ang Ginoo nagaingon, arise and be baptized. Makita na sa Acts 22 verse 16. Okay, pero iniingon ang yawa, you've got time. Go your way for this time. When I have a more convenient season, I will call for you. Makita nato na sa Acts 24, verse 25. Unya, ingon si Ginoong Hesus, now is the time. Karon na ang panahon nga magpabautismo ka. Jesus asked, what are you waiting for? Arise and be baptized.
Kung gusto mo musunod kang Ginoong Hesus, tindog and be baptized. Okay? Kinsa matong sundon? Ang ato bang kaaway, is it Satan or is it Jesus? Now sa deliverance, ang tulo ka mga Hebrews, well, they made the right choice. Ilang nga giunsa, ingon sila, dili mi muyukbo. Ingon ang tulo ka mga Hebrews, dili mi muyukbo ni anang idol ni King ni Nebukadnezar nga imong gibuhat. Oh, they hope that God would deliver them. Nagunahuna gyud sila, naglaom sila nga ang Ginoo ilag si kana nga ang Ginoo maogi magluwas kanila dinha sa burning fiery furnace. And so, ingon ang mga tulo ka Hebrews, pero kung dili mi luwason sa Ginoo, King, O King, dili gyud mi muyukbo, bisan pa o kami masunog. We are ready to be burned. Grabe no? Ang commitment sa tulo ka Hebrews. Kung dili sila luwason sa Ginoo, we are ready to be burned. Rather than obey an earthly ruler, they would obey their heavenly Father. Suko maayo ang hari. Grabing suko ah. Unsay ingon sa hari, okay, make the furnace 7 times hotter. Grabing inita no? 7 times hotter. Oh, muna atong makita nga grabe ka init. Unya ingon sa cast them in the fire. Oh, itambog na sila dito. Oh, unya dayon kuan ang ilang mga kamot, gigtan ang ilang mga kamot ug gitambog sila didto sa nagkalayo init kaayo nga hudno. Apan nakita sa hari. Isala. Di ba? Tulo man to kabuok atong gitambog dinha sa hudno. Oh, pero tanawa, ang akong nakita, 4 na sila nga naglakaw-lakaw diya sa hudno. Unya, wala gid sila nasunog. Unya, ang isa, murag sama man na, ang ika-4, murag anak sa Dios. He is like the Son of God. Ay, kinsa di ito mga higala? Si Ginoong Hesus di ito. It was Jesus, mighty Jesus, traveling faster than light. And before the youth fell into the flames, naana si Ginoong Hesus. Sa diha nga wala pa maland ang mga Hebrews dito sa kana nga hudno, naana si Ginoong Hesus di didto. Oh, kung naa si Ginoong Hesus didto, ang katudiang kainit sa kalayo, mawala ang iyang gahom. Yes, mga igsoon, mga higala, what a wonderful Savior. So ingon diri, when I step out to obey my Lord, kung muato lang yung tumanon ang Ginoo, He will repeat that miracle for me. Karon og atong tumanon ang Ginoo, iyan na nga usbon ang milagro. Alang ka nato. Okay, in Isaiah 43:2, mao ni promise sa Ginoo. When you pass through the waters, I will be with you. Kanindot. And through the rivers, they shall not overflow you. Unsa pa? When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Kanindot nga saad sa Ginoo alang nato. Dili ta mahadlok ang Ginoo maunsa magauban ka nato. So as model parent, God commands me to obey. Oh, gitluan ta sa Ginoo, gimanduan ta sa Ginoo nga mutuman lang gyud ta. Expects me to obey. Ang Ginoo nag-expect gyud kanato nga kita mutuman gyud sa Ginoo and rewards me when I obey. Tagaan tiya og unsa? Tagaan ta niya og reward kung kita mutuman sa Ginoo. Sama sa mga Hebrews. Gitagaan sila reward sa Ginoo, giunsa man sila? Giluwas sila gikan sa init kaayo nga kalayo. Busa pagkahuman ni adto, abi ninyo gi-promote sa hari si Shadrach, Meshach, and Abednego. When I obey Him, God will reward me in this life. Kung atong tumanon ang Ginoo maghatag kanato og reward niining kinabuhi. Usa ka nindot nga saad sa Ginoo. Makita sa Deuteronomy 28 verse 13 nagaingon, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath.
If okay? If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. So, inigbalik sa Ginoo. Ha? Inigbalik sa Ginoo? He will give me a much greater reward. Mga higala ug mga igsoon, kung musunod ug mutuman di ay ta sa Ginoo, tagaan kita niya og greater reward. Unsa man ang reward nga perting dakua? Ang kinabuhi nga dayon, the everlasting life. Okay? Unsa giingon niya? Be faithful until death, and I will give you a crown of life. So, mga higala, nining kagabion, dunay kanta nga nagaingon, I have decided to follow Jesus. Well, sa akong kinabuhi, I have really decided. Nag-decide ko nga akong tumanon ang Ginoo. Siguro sa atong pag-worship. Nagaingon diri, on that day, each had to choose their object of worship. The golden image or the God of heaven. So you need to choose nining kagabion. Kinsay atong tumanon. Ang tao ba nga nag-usab sa adlawng igpapahulay or ang Ginoo ba? Come and choose Sabbath worship now. Come, follow Jesus today. Atong sundon si Ginoong Jesus. Kung mahadlok ta, siguro ni atong mga panahona, daghan maong ni bow down ngadto kang Nebukadnezar, ngadto sa golden image kay nahadlok sila kay Nebukadnezar. Ang pangutana nining kagabhion, who is your Nebukadnezar? At home, atong puloy-anan? Mahadlok ta kung atong musunod ta kang Ginoong Jesus? Mahadlok ta nga isalikway ta sa atong atong ginikanan? Mahadlok ta nga isalikway ta sa atong bana? Mahadlok ta nga isalikway ta sa atong asawa? Or at school? Or at work? Mahadlok ta nga mawad-an og trabaho? Don't be afraid of Nebukadnezar. God is stronger than man. Come, follow Jesus. Yes, atong sundon si Ginoong Jesus. Sa kalayo, nagaingon diri, some will be thrown into the fire of persecution if you get baptized. Remember, Christ will be with you in the fire. You will not be burned. Remember His promise. Mga igala ug mga igsuon, follow Jesus. Nagaingon, no one joins me, still I will follow. And you have decided to follow Jesus, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Abino ang Ginoo, God is a wonderful parent. He commands us to obey Him and expects us to obey, then rewards us when we obey. Yes, He will reward you in this life. Ang Ginoo magahatag nato og reward. Mao ang kinabuhing walay katapusan. Kung kamo naa sa inyong puloy-anan nga nakadungog, come and follow Jesus. Get baptized. Follow Jesus. And God will help you. God will bless you. Mag-ampo ta. Daghan kaayong salamat, langit nun Amahan, sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo nining kagabion. Salamat Ginoo nga ikaw nagpahinumdum, nga ikaw malipay kung kami musunod diha kanimo sa imong kabalauran. Og ikaw magahatag kanamo og dako kaayo nga reward o Dios, mao kanang kinabuhing dayon. Salamat kay Ginoo nining tanan. Salamat Ginoo sa mga katawan nga naminaw karon. Hikapa ang ilang kasing-kasing Ginoo nga sila musunod kanimo. Sila Amahan mo dawat kanimo nga ilang personal nga manluluwas. Salamat kay gayo o Dios nga ikaw magapanalangin kanila nining kagabion. Salamat kay nining tanan, kining tanan among gipangayo uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
strong and to lean on. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Oh yes, oh yes, I'm a child of the King. His royal love now flows in my veins. And I who was wretched and born now can sing. Praise God, praise God. I'm a child of the King. I'm a child of the King. I'm a child of the King. With Jesus my Savior. I'm a child of the I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been watching the fountain, blessed by His love. Join ears with Jesus as we travel His heart. For I'm part of the family